Kahit ano man ang marating ng isang lalaki sa buhay niya, pipiliin at pipiliin ng isang lalaki ang simpleng babae. Most of women these days are single by force. Hindi kayo single by choice. Sabi ni Coach V, women are no longer looking for a partner for survival. We can already afford to feed ourselves. We don't need you to help us survive, but we need you on a higher level. Hindi na namin kailangan ng bare minimum. Boys, ang sinasabi lang ni Ma'am V dito is hindi na nila tayo kailangan sa pinansyal na aspeto. 'Di ba? Kasi ang perspektibo kasi dati, tayo ang nagtatrabaho para sa pera, sila ang para sa bahay. Pero ngayon, sa mundo na meron tayo ngayon at ginagalawan natin pare-parehas, sila rin ay may kapasidad na rin na kumita ng malaki. Kaya ngayon, ang sinasabi nila, hindi na nila kailangan ng pera per se. Diba maganda kung meron, maganda kung mag-aabot, maganda kung ipoprovide mo, oo. Pero ang pinakapunot dulo niyan is, ang kailangan nila katuwang sa buhay, partner na talaga. Kaya bukod sa pag-provide ng safety, ng security sa magiging partner mo bilang isang lalaki, hindi na lang yung pagka-brusko mo ang kailangan, hindi na lang yung mismong pisikal na pagkalalaki mo ang hinahanap. Ang hinahanap na doon is yung puso mo. Handa ba yung puso mo at isipan mo sa pagiging partner, katuwang sa buhay, doon sa babae? Kasi baka mamaya, hindi mo napapansin, naghahanap ka lang ng girlfriendin mo o aasawahin mo, pero hindi ka pa talaga truly ready mentally and emotionally. Ngayon, ang kawawa ay sino? Yung asawa mo, 'di ba? Okay mga ropa, etong dalawa na to na nagko-content, mali sila. Mali itong lalaki na to, mali itong si Coach B. How dare you? We don't need men pagdating sa survival. Kasi they can feed themselves daw. O, yun lang ba yung kaya nyo gawin? Yun lang ba yung kailangan nyo sa babae? Yung pakainin kayo at palamunin? I don't fucking think so. Marami ka pang kailangan sa lalaki at hindi lang yon. Okay? Women can survive socially but not emotionally. Ulitin ko, women can survive socially because of what they have, di ba? But emotionally, mentally, you still need a man. Okay? Kasi women are hardwired to find a man na dedependehan niya. Gets? Hindi dahil kailangan niya ng pera, kundi dahil she's emotionally looking for a man na talagang makakapagbigay ng emotional connection sa kanya, because women are emotional creatures. Gets? Kahit naman ng lalaki na mayaman, nasa kanya lahat, kung di rin siya nakakabembang or wala siyang sex, pwedeng maapektuhan din ang kanyang emotions or pwedeng maapektuhan din siya emotionally and mentally. Imagine ninyo, nasa inyo lahat, pero wala kang bembang. Diba? Which is yun ang pinaka-gusto ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Diba? Because it's fucking biology for men na mag-procreate. Gets? Kasi anong gagawin mo sa sandata mo kung di mo naman napuputok or pinuputok? Kakalawangin niya. Again, Coach B, kami ang nagbibigay ng relationship sa mga kababaihan. Okay? Kaya hindi pwedeng sabihin ng babae o hindi niya pwedeng i-flex na hindi niya kailangan ng lalaki dahil may pera na sila. Huwag mong i-single out yung pera lamang dahil marami kayong pangangailangan. Gets? Ngayong umuulan, saan kayo nakakita na independent women or independent woman sumasagip sa mga nabaha? Sige nga, nakakita ba kayo ng mga independent woman na lumusong para sagipin ng mga kalalakihan? Walang ganon, mga ropa. Kadalasang makikita nyo sa trahedya, mga lalaki ang sumasagip. Sino usually mga sinasagip? Yung mga babae, matatanda, at mga bata. Gets? Ito yung akala ng mga babae, kaya nilang i-provide sa kanilang sarili dahil may pera na sila. No, it's not. Again, ladies, nakakalungkot na may mga ganitong content about sa mga kababaihan na dapat maging ganito kayo or parang sinasabi sa inyo na hindi nyo talaga kailangan ng mga kalalakihan. Sa mga 30 plus dyan, sabihin nyo ang totoo. Kailangan nyo ba o hindi ng mga kalalakihan? Kasi kung sasabihin nyo hindi nyo kailangan, then you are delusional. Because most of women na nasa 30 plus na, naghahanap na ng lalaki na talagang makakasama nila. Dito na lahat ng sisink in yung mga piniplex nila before na hindi naman pala importante para sa kanila. Yung iniisip nila na sobrang ganda nila,
enough na yun para i-retain ang relationship na meron sila? No, it's not. Gets? Yes, may pera ka, pero hindi yun ang attractive sa'yo at hindi yun ang hinahanap ng mga kalalakihan. Wala kaming pakialam sa karir nyo. Okay? Again, kami ang nagbibigay ng relationship at hindi kayo. Gets? Most of women these days are single by force. Hindi kayo single by choice. Uulit-ulitin ko yan. Women are single by force and not by choice. Because walang lalaking lumalapit sa inyo, kaya nagstay single kayo. Hindi dahil marami kayo nire-reject. Gets? Most of guys na lumalapit sa inyo, yun yung mga lalaki na below sa inyo at hindi kayo maa-attract sa kanila. Yung How mga dare lalaki na above sa inyo, ganung mga lalaki, usually, ang hindi pumapansin sa inyo. Why? Kasi yung mga ganung lalaki, hindi tsatsagain ang babae na ang tanging kayang i-flex lamang ay ang kanyang karir. Gets? Kahit ano man ang marating ng isang lalaki sa buhay niya, pipiliin at pipiliin ng isang lalaki ang simpleng babae. Yung babae na hindi magbibigay ng sakit ng ulo sa kanya at ang tanging kaya lang i-flex ay ang kanyang ganda. Gets? We, as a fucking man, we are very fucking practical and logical. Hindi kami magsasayang ng oras at effort para sa babae na alam namin na mas sasakit ang ulo namin. Pero don't get me wrong, I know, may mga lalaki pa rin tinatyaga ang ugali ng babae. Kaya nga, men love idealistically. However, ito yung mga lalaking emosyonal. Pag ang lalaki o yung tinatawag nilang high value at tinatyaga ang isang babae na masakit sa ulo, kahit marami naman siyang options pero hindi siya aware, so hindi mo pa rin masasabi na high value to. Kung ang batayan ng high value, marami kang pera, good looking ka at matangkad ka, hindi yun ang high value mga ropa. Ang high value na lalaki ay pinapangarap ng mga kababaihan at hinahangaan ng kapwa niya kalalakihan. At higit sa lahat, marunong siyang mag-lead ng buhay niya at higit sa lahat, mataas ang standards niya at may boundary siya. Okay? Tandaan nyo mga ropa, kung magkakaroon kayo ng standards na mataas, dapat pagdating sa babae yun. Kasi these days, mahirap na ibaba mo ang standards mo pagdating sa mga kababaihan. Gets? Tandaan nyo, tsatsagain nyo yan, promise. Tsatsagain nyo ang ugali ng isang babae na hindi nyo alam kung nakakatulong ba talaga sa inyo. How dare Maraming you? kadramahan, maraming conflict, maraming ka-ekan na pwedeng dumating sa buhay nyo na iniisip nyo, kailangan ko ba to? Yung ganitong feelings, kailangan ko ba to? Yung ganitong idea, situation, kailangan ko ba to sa buhay ko? No, it's not. Alam natin na simple lang tayo at ang gusto natin sa babae, yung marunong sa gawaing bahay at higit sa lahat, pinagsisilbihan tayo. Pero dyan papasok yung mga sinasabi ng mga babae, anong gusto niya? Maging katulong ako? E di mag-hire na lang siya ng katulong. Mukha ba akong katulong? Yan ang problema sa mga kababaihan ngayon. Minamaliit nila yung mga babaeng nagsisilbi. Ladies, eto tandaan nyo, yung ina nyo, pinagsilbihan ng ama nyo. Kaya nandito kayo sa mundong ito. Yung ina nyo, kung hindi siya nagsakripisyo na maging ina, na magpakalosyang, hindi kayo lalaki ng ganyan. Ladies, baka hinayaan na lang kayo sa kalsada. Bahala ka na anak. Kaya mo na sarili mo, sige na. 'Di ba? Basta gusto ko i-maintain yung ano ko, yung physique ko, yung alam mo 'yon, yung hotness ko, 'di ba? Pero hindi ginagawa ng mga kababaihan 'yon. Handa silang, alam mo 'yon, isakripisyo 'yon para palakihin kayo na maayos. Pero may mga babaeng minamaliit pag ang babae nagsisilbi sa kanyang partner or sa kanyang piniling lalaki. Ladies, nung bata kayo, hindi kayo makakain ng tama kung ang nanay nyo hindi kayo talaga inaruga at inalagaan. So wag nyong maliitin ang salitang katulong. Dahil ang lalaki pumipili ng simpleng babae at hindi siya bibigyan ng problema araw-araw. Yun lagi ang pipiliin ng lalaki. Dahil ang lalaki ay simple lamang pumili pagdating sa babae. Hindi niya pipiliin ang babaeng masakit sa ulo. Hindi niya pipiliin ang babae na ang kayang i-flex lang ay ang kanyang ganda or ang kanyang katawan. Gets? Ang totoong high value na lalaki, hindi sasayangin ang pera, ang oras, at ang effort niya sa babae na ang tanging makukuha lamang niya ay ganda. Gets? Kaya na sana nga araw-araw gusto mo ng sex. Pero yung mga high value men, of course, hindi ganun yun. Di ba? Kasi pag ang lalaki na overcome na or sagad na ang kanyang experience pagdating sa babae, hihinto-hinto yan. Believe me. Makikita mo ng mga ibang department na kailangan mong i-improve. Kung masyado ka ng tag dito, na-reach mo na yung rurok ng tagumpay pagdating sa pag-attract ng mga kababaihan. Di ba? Pag napakataas na ng body count mo o mataas na yung experience mo sa babae, hindi mo na bibigyan ng masyadong oras
yung mga kababaihan na umaarte-arte pa. Well, nung bata-bata ka, pwede pa yun, di ba? Kasi emotions yung pinapairal mo. Pero syempre, habang tumatagal, nagiging practical ka, natututo ka na kahit anong gawin mo sa babae, kahit anong pabor ang ibigay mo, kahit anong suyo, kahit anong sweetness, darating at darating pa rin na pwedeng hindi nila ma-appreciate yun. Gets? Lalo na kung marami silang nakukuha ganun. Kaya nga mga ropa, magugulat kayo sa mga babaeng trentahin. Bakit mas na-appreciate nila yung mga simple gesture ng mga kalalakihan? Bakit parang mas gustong-gusto nila na sweet yung lalaki sa kanila? Pag umabot na ng 30 plus ng mga kababaihan, why? Kasi wala na nagbibigay nun sa kanila eh. Alam How niyo yun? dare you? Kasi once na bumaba na ang SMB ng babae or yung dating pool niya, of course, kung sino yun nandyan at alam niyang nice, enough na yun para sa kanya. Gets? Kaya nga mahirap makipag-negotiate ang babae na nasa 30 plus na kumpara sa nasa 22 or nasa 20 plus. Gets mga ropa? Anyway, tuloy natin ito sa live, okay? Again mga ropa, maling-mali yung sinasabi ni Coach B. At maling-mali yung sinasabi nitong lalaki na to. Yung sinasabi niya na puso daw yung kailangan. What the fuck? Hindi ko talaga magets. Bakit may ganun? Eh, dati pa yun. Di ba? Yung ba yung sinasabi niyo na in a higher level, puso? Ang gulo eh, no? Kaya sabi ko nga sa inyo mga ropa, careful sa pakikinig. Kung kanino kayo makikinig po siya, maguguluhan talaga kayo. Okay? Ito si Suplado Moto, very fucking practical, logical, at sasabihin ko talaga sa inyo kung ano yung pwedeng mga sinasabi nitong mga to. Okay? I'm not saying most of the time tama ako, pero ito yung sigurado ko. Pinag-iisipan ko maigi yung mga sinasabi nila bago natin na gawa na ng content. Okay? So yun mga ropa, huwag kayong maniniwala na hindi tayo kailangan ng mga kababaihan dahil mas kailangan nila tayo ngayon. Especially yung mga 30 plus. Kasi dito na nila nakikita, putya, ang hirap din pala na maging lalaki kasi talagang kailangan maging successful, end up, wala ka namang kapareha. Ganyan na napipil ng mga kababaihan. Kaya huwag kayong maniniwala na pag ang babae successful, masaya. Emotionally, di ba? Masaya siya sa mga financial things, yung security na pagdating sa pera, masaya siya. Pero emotionally, mentally, secured ba siya? No, it's not. Hanggat walang lalaki na naglilid sa kanya, pwedeng hindi siya masatisfied emotionally. At let's be fucking honest, ladies. Kailangan nyo ng lalaki. Huwag nyong sabihin na hindi nyo kailangan ng lalaki. Kaya maraming babae ngayon na, alam nyo, nasa situation na questionable yung situation nila kasi nga, naniwala sila sa ganitong mga sinasabi ng kapwa nila babae. Diba? Kaya marami rin mga babae hindi na pinipili magkaanak because of this kind of advice na pwedeng naapektuhan o na-influensyon yung kanilang decision making pagdating sa pagpili ng lalaki. Ladies, alamin nyo kung ano talaga yung nature nyo. Alamin nyo kung ano talaga yung pinaka-greatest gift nyo sa mundong ito. Pero sasabihin ko na, yung magkaanak kayo. Dahil yung anak nyo magtutuloy ng generation nyo. Okay? So yun lang mga ropa, pag-usapan natin sa live to. At mag-add pa tayo. Okay? So yun lang mga ropa, I'll see you guys next time. Show love, peace out. And be fucking mysterious mga ropa. Stop recording.